magaling yung mga Marcos talaga. Yung mga Romualdez, magaling yan sila. Imagine, after 30 years, what's inantos? Gaantos nila? Tiniis. What's inantos? Tiniis nila na almost 30 years para makabalik sa posisyon. Now, na nasa posisyon na nila, babawiin nila lahat ng mga pera, lahat ng mga yaman na nawala sa kanila in 30 years. Kaya ngayon, harap-harapan ang korupsyon. Yan ang role ni Maharlika. And you guys should also understand that Maharlika is not a Duterte supporter. Not at all. Not at all. She is a Marcos loyalist and apologist. Naging bitter lang yan siya dahil humingi yan siya ng tulong kay Lisa Marcos and hindi na pinansin. So feeling niya, kasi high pride si Madam high pride siya. So feeling niya, sino ka ba Lisa? Bakit ka ganyan? Bakit ganyan ang treatment mo sa akin? Kilala kita. So in-expose niya mga kagagawa ni Lisa. And for several years, for 30 plus years siguro na naging friends sila, ganyan, tinolerate niya ang mga ginagawa ni Lisa Marcos. Kaya ngayon, si Maharlika, inaaway niya si Lisa Marcos. Si Maharlika, 500 viewers lang. Maharlika, kami ngayon, random nga lang ito, 1.5. Nasa clinic lang kami while waiting for Joey's Jotox. Anyway, alam mo, naniniwala pa rin ako, truth will come out. Ito naman putang inang tingnan mo to si Carl, sinabi niya, please, wag niyo na lang palakihin. Putang ina mo, Carl. Putang ina mo rin, pati pamilya mo, nanay mo, ang mga anak mo, kung meron kang mga anak. Again, hindi kami ang nag-umpisa ng away. Tumahimik kami, pero for a month kami yung inaaraw-araw nila. Sinisira nila kami. Simula nang kinidnap si PRRD, malaki na ito. Just Correct. so you know. Ikaw talaga, Carl, alam ko ano ka Bobo. Follower ka ng Maharlikang yan. Edwin Hamora, wala akong pakialam sa iyo. Kahit na magbigti ka dyan, pakialam ko sa buhay mo. Ganyan lang, di ba? Bardagulan gusto nyo Si Paru-Paro got 80 views. Sinong Paru-Paro? Si Paru-Paro. What's English ba of Paru-Paro? Si Maharlika na mukhang nag-shades ng welding. Yan. Oo. Shades Diba? ng Ako, welding. very random lang to. 1.5 viewers ako ngayon. Baka yun yung sideline niya. Oo. Welder pala si Bakla. Sabi ni JC, now I'm starting to doubt all Maharlika's expose. Feeling ko pinagkakikitaan. Aside sa pinagkakikitaan, JC, planted yan. Yes. Kasi ganito yun halimbawa, yung about kay Lisa Marcos, alam nila na lalabas talaga yan sa media. Pero sino kuno yung may documents? Si Maharlika, si Dean Chase, yung mga grupo nila. Pero until now, anong oras na? Nagkadayawan festival na lang, natapos na lang ang Saan? impeachment case, na-archive lang ang impeachment case ni VP Sara. Hindi pa nila inilabas ang document nila. Saan? Bakit? Because they are planting fake news para ang ma-victimize ay yung mga DDS, yung mga Duterte supporters. Dahil ganito yon. Kapag yung fake news na na-plant nila successful, ang gagawin ng government, magka-crackdown yan sila, di ba? Ipapatawag lahat ng mga Duterte supporters back. Why are they spreading fake news? Kaya nagpapanggap sila ngayon na they are still Duterte supporters when in fact, they are no longer Duterte supporters. What they are doing is they are sowing division sa mga Duterte supporters para mawala yung political base ni Tatay Digong. And the VP Sara, this is in preparation for 2028 elections. You should understand that. Yan yung ginagawa nila. Imagine Edwin Hamora, out of nowhere, biglang nang attack sa akin. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Hindi ko siya inaway and everything. Pero inaaraw-araw niya akong i-atake. Because nga, he is dictated on what to say and write on social media. Na ganito yung atakihin mo, ganyan. They are doing their very best to malign the reputation of the Duterte supporters, especially those people who have a huge following on social media. Kasi nga, in preparation for 2028 elections. Dahil kapag na-ban kaming lahat dito, kapag nakulong kaming lahat dito, it would be easier for them to peddle the narratives. Yan yung goal ni na Maharlika ni na Edwin Hamora. So dapat naintindihan nyo yan. I am not telling you to believe me, but I am warning you. Kasi nangyari na yan in 2016 and in 2022. Yan yung ginawa
Marcos ito eh. Hindi ito basta-basta. Puso. Dinastiya ito eh. Magaling yung mga Marcos talaga. Puso. Yung mga Romualdez, magaling yan sila. Imagine, after 30 years, what's inantos? Giantos nila? Tiniis. What's ginantos? Tiniis nila na almost 30 years para makabalik sa posisyon. Now, na nasa posisyon na nila, babawiin nila lahat ng mga pera, lahat ng mga yaman na nawala sa kanila in 30 years. Kaya ngayon, harap-harapan ang corruption. Yan ang role ni na Maharlika. And you guys should also understand that Maharlika is not a Duterte supporter. Not at all. Not at all. She is a Marcos loyalist and apologist. Naging bitter lang yan siya dahil humingi yan siya ng tulong kay Lisa Marcos and hindi na pinansin. So feeling niya, kasi high pride si Madam high pride siya. So feeling niya, sino ka ba Lisa? Bakit ka ganyan? Bakit ganyan ang treatment mo sa akin? Kilala kita. So in-expose niya mga kagagawa ni Lisa. And for several years, for 30 plus years siguro na naging friends sila, ganyan, tinolerate niya ang mga ginagawa ni Lisa Marcos. Kaya ngayon, si Maharlika, inaaway niya si Lisa Marcos. And yung mga Marcoses, ini-expose niya. Yan lang naman yung expose niya. Well, But she is not doing it because she wanted a better country or ganyan-ganyan. Oo. She's not doing... Pinapackage lang niya na para kunwari makabayan siya, concerned siya sa mga Pilipino, mga ganong hechos. But kaya siya nagkakaganon kasi nga hindi siya nabigyan ng pabor. Hindi yung gusto niyang mangyari, hindi siya napagbigyan. And if you notice, etong mga patutsada niya ngayon, yung mga paano niya, ganyan. Ano siya, yung wala siyang pinaghuhugutan na advocacy eh. Correct. Wala siyang ano ba talaga yung pinapanindigan mo, 'di ba? Of course I understand that our politics has so many problems, like very partisan yung politics natin, very centered sa pagkatao ba sa personality, very personality centered yung politics natin. Yep. I understand that people can be very irrational and yung parang meron kang ginodiyos na politiko. Kasi parang nagiging fanatic ganyan. But what I'm saying here is that there must be certain level of ground that you are trying to protect. And that ground is your advocacy. What exactly is Maharlika's advocacy? ito pa, thank you for bringing that up ha. Ito kasi yon. This is how I assess the situation kasi sina Maharlika gagawa ng controversy, gagawa ng intrigue. Tapos feeling ko gusto nila na kukunin ng mga politiko yung intriga nila para bayaran sila. Yan yung nakikita ko yan. For example, hey, may magagamit kami against you para hindi ka namin atakihin, sige bayaran mo kami. And I think yan yung meron siya kay Harry Roque. May alam siya kay Harry Roque na ayaw ni Harry Roque na malaglag din siya dahil alam ni Maharlika. And alam ko din. So ganito na, 'di ba? Sinasabi ni Harry Roque, there are right things here, there are good things here, and you have to make a stand against the wrong. So Harry Roque, do you think it is correct that Maharlika et al. Are, maligning us on a daily basis? Without showing any solid proof or pieces of evidence? That, for example, Joey is a drug addict and I'm an extortionist? That I'm an extortionist? Drug addict sa MJ. Ang mahilig mag-food trip si Maharlika. Oo. Di ba si Maharlika yung unang bumanat sa lechon? Oo. Di ba si Maharlika yung unang bumanat sa lechon? Tapos yung lechon na yun daw yung pinambayad ni Amy Marcos doon sa volunteer sa Dahig. Pagkatapos siya yung unang nagmukbang nung lechon. Parang sa Atty. Harry Roque, di ba? Galit na galit kay Amy Marcos. Pagdating ni Senator Amy, Nagpa-picture? OMG, hindi sana namin ilalabas ito Kaso lang, parang OE na, baklaan na ang show, no? Beklava na ito. Bangag-bangag, ngiwi, hindi ko siya mapapatawad pagdating ni Senator Amy. Nagpa-picture? Kumain ng lechon? Nabigay ni Senator Amy? Tinatawag yung mangga? Pero kayo pala yung manggagamit, ginagamit nyo ang mga Duterte para anuhin yung mga kaso ninyo.
hindi kami nanghingi ng tulong. May mga kaso kami pero hindi kami humingi ng tulong sa mga Duterte. Never. Kayo, kinasuhan na ng ganyan. Umalis na ng ibang bansa. Nagpa-as if na hero. There's a hero. Paano magiging hero yun? Kumakain ng humba. Marley kang sabi, tapos yun pa yung parang sobrang nakakadiri. I'm really so sorry, Attorney Harry Roque. But No, say I cannot, sorry. I cannot really parang support someone who would say that Maharlika gave her life for the country. Gave her life? Oo. Sabi niya, Maharlika gave her life for the country. Ha? Sana patay na siya. Bakit buhay pa yung putang inang yan? Umuwi ka sa Pilipinas, asikasuhin mo kaso mo, then let's talk about your give life, give life. Ito pa. My gosh. Ang sinasabi ni Harry Roque, assassins are on the line daw. For example lang, kung ako yung assassin, tapos mukhang frog lang yung papatayin ko, feeling nyo it would take me like 3 years before ko siya mapatay? Again, guni-guni yan ni Maharlika, gumagawa siya ng story para, people would sympathize on her, tapos, di ba, para makuha niya yung loob ng mga tao ba na, hala, maawa tayo kay Maharlika dahil nire-risk niya yung life niya for the country. Putang ina. Risk life, country, what? If for example, kung ako yung tao, tapos mag-spend ako ng thousands of money for an assassin to kill Maharlika, tapos wala akong output until now, 'di ba? In fairness, ngayon ako makakita ng hero ng Pilipinas na imbento, sinungaling at gawa-gawa kwento. Mas hero pa sa akin si Day. Sino? Sino yung sumalangit nawa, may family, may condolences to the family, no? Yung namatay dahil ang dami niya sinagip ng baha. Nung fire, volunteer. Si Sahid Bulig? Yun ang hero. Ito, bunganga puhunan, imbento pa. Yan. Again ha, dapat naisip nyo na yan, guys. Dapat naisip nyo na yan. Kasi nga, Miss Joey, sino ba inaway mo na walang ginawa sa iyong kasalanan? Wala. Ikaw? Ako wala. Pero sila, kahit wala kaming mga kasalanan, ginagawa nila ng issue. Correct. Hindi ko nga maintindihan. Kasi di ba, nung last year, nung Kadayawan, that's the first time na nakasama ko si Maui on a trip. Ganon. Tapos nagpunta siya dito. I was actually very nice to Maui. Pinatira ko siya dun sa in-Airbnb ko. Ganyan. Pagkatapos parang, we were very accommodating to her. Sorry. Before pala ano ba yung nauna? Kadayawan o yung Hong Kong? Kadayawan. Kasi I was in And this was last Thailand year? at that time. Oo. In Vietnam. Ay, Tapos before oo, nag-Hong Kong. oo. Ito pa, story lang to ha. Hindi ba kayo nagtataka bakit afford na ni Maui, ni Julius Milanio mag-travel? Before, walang pera yan. Kaya nga, nagko-content lang yan sa YouTube tapos wala pang views. Ang ginagawa kasi, ito yung nangyari. When we were in Hong Kong, nagka-problema yan sila. Kasi wala silang pambayad sa taxi. Medyo mahal, di ba? Ang 1 HKD is 8 pesos ata. So, ito si Maui, nag-bus na lang. Kasi wala silang pambayad. And you know what? Yung tao na nag-ano sa kanila, na nag-cover ng flight nila, nanghiram pa sa akin ng cash para ibigay kina Maui. Alam ni Miss Joey yan kasi barkada niya yung taong nag-cover ng flight. Naghiram pa siya kasi gusto niya kasi nag-away-away na sila kasi wala daw pera, ganyan-ganyan. Nanghiram pa actually ng cash sa akin. Tapos na-shock na lang kami after the EDSA rally, si Maui biglang nakapag-travel sa Japan. And after that, nag-Hong Kong, di ba? Singapore, Mayaman. tapos Dubai. Hindi ba kayo nagtataka? Sinasabi niya, may income naman daw siya sa YouTube. Hindi niya pinapakita. Nung naglalagay nga ng GCash, send money on my GCash doon sa YouTube niya. Tingnan niyo yung YouTube niya and tell me that I'm wrong. Binabalandra nila yung mga GCash nila kasi wala nga silang pera, wala silang trabaho. Because in the first place nga, yan si Maui, wala naman talaga yung degree. Nagpapanggap lang yan na teacher pero he's not a teacher. Pakita mo sa akin yung akin. Para maniwala sila. Para maniwala kayo, si Paolo, wala talaga yung wala talaga yung income. Millions na yun.
Para Oh. proof lang. Approximate earning, 0. Tapos ngayon nyo sabihin sa akin na ginagawa ko to for content. Ako, Zero. tanongin nyo na lang ako. Chika lang. Ayan o, pakita natin. 0. Oo. Kumawa kasi ang dami niyang violation. Oh, ang dami pang violation ni Paulo, harassment daw. Ay, hindi naman zero. Yung sa stars yan. $2.30. Oh, may $2 na pala si Paulo. Oh. Na hindi, kailan ba ito ibigay? Salamat sa nagbigay birthday ko bukas. May $2 Sa mga ako. sa mga naliwanagan dyan sa discussion namin, although this is so random, unprepared talaga because nag-meet lang kami dito, di ba? Kasi dinala namin sa clinic si Joey to have her Jotox, ganyan. Wala, random lang talaga ito. Pero sa mga nakikinig dyan at sa mga umintindi ng mga arguments namin, intindihin nyo lang, charot. Hindi, ang point namin dito No, is... the real DDS Yes, will yes. always understand because real DDS Yes. may ganito. Yes, kasi ang mga totoong Duterte supporters, May ganito. nag-iisip yan sila, rational yan sila. Hindi yan sila irrational just like them na Na, inaaraw-araw. Bakit kayo nag-away? Oo. Away! Di na ako magpa-follow. Lilipat na ako sa ibang kampo. Anga. Siguro pa, I can understand that this can be really toxic. And ang hinihiling ko lang dun sa ibang mga Duterte supporter na ayaw nyo ng mga ganito, ganyan. So if you do not want this kind of conversation, it's okay. You just go ahead, move on, but do not tell us to stop. Because we are trying to push back doon sa operations na ginagawa directed at us. Correct. Okay? Directed at our person. So Correct. parang the least thing that you can do, if you do not want this kind of conversation, the least thing that you can do is to allow us to do what we have to do. Pero wag niyo kaming pipigilan, wag niyo na kaming kasi kagaya niyan, pag ako ako very thankful ako, Tio, doon sa mga people who stayed with me and really understand. Kasi nakikita nila na grabe yung pambabalawurang ginagawa Correct, sa correct. akin and those who are defending me in social media as well. I really thank my followers who are like that. As in talagang thankful ako doon. Ngayon yung mga iba na parang sinasabi nila na, ay hindi, ang gulo-gulo, parang toxic, ganyan-ganyan. But you guys, you're not the one subjected to cases. Correct. You're not the one subjected to panggigipit. And we as professionals, we actually lost a lot of opportunity because of That's our correct. political Si Paulo. belief. Ako, tinanggal sa trabaho. Diba? We lost a lot of when you were starting, I remember that. Nung Correct. inaaway ka ni Angel Locsin. Yun, Diba? yun. So, people do not understand that we are actually taking a lot of risk here. And we are losing opportunities by just doing what we are doing. And the least thing that you can do, yung ibang mga Duterte supporter dyan, Si Attorney Lara, ang lesson dyan is huwag kang i-eksena if di mo naman birthday at di naman ikaw ang naghanda. That's correct! Totoo. I asked na, diba, Doc, very random, na parang, yung honest, Kaya nga. it's really so rude. It's really so Ang sa akin, I have a different take with with Joey. Kasi ako, kahit Duterte supporters kayo and you hate me, I don't care. Again, I don't care. For example, natutoksika na kayo sa akin sa pinagsasabi ko, sa pinagagawa ko sa social media. Wala akong pakialam. That is so you. Correct. That is so you. Kasi wala talaga akong pakialam, guys, because I know that I'm pretty. Perfect. Hindi, I'm Kasi at almost... the end of the day, it's between me and PRRD. Correct. Ang sa akin lang kasi, MVP. it's between me and my Botox. Charot. Hindi, ang point ko dito, guys, ang point ko dito is, kahit supporters kayo, supporters lang kayo, okay? Just like me, supporter din ako. Kahit supporters kayo, wala kayong right to tell me on what to do and what to say, what to write on social media because nga in the first place, I'm not getting any peso from you. You haven't contributed sa success ko sa life. Ako lang naman ang nagtatrabaho for myself, for my family, for my kapatid na pinapaaral ko ngayon. So wala akong pakialam if galit kayo sa akin or natoxican kayo sa akin, just go ahead, block me, unfriend me, I don't care. Again I don't care. So iba kami ni Joey. Joey was like, I understand that this can be very toxic, that many of the Duterte supporters would say na natotoxican na ako, hindi ako ganyan. Kung natoxican kayo, edi umalis kayo. I-block nyo kami, wala akong pakialam talaga. Again, because ako nakakapag-travel ako without your help. Nagkakakain ako without your help. 'Di ba? Nagkakabili ako ng mga damit without your help.
So kahit supporters pa kayo, kahit pareho pa tayo ng sinusuportahan, you don't have the right to tell me what to do and what to say, what to write on social media. Yan lang. So, ganyan lang. So if you guys think na I'm offended, I'm hurt of your comments, of your advice na ganito dapat, ganito ang gawin, no. I-block ko pa kayo. Pag mag-a-advise kayo na kalimutan nyo na lang siya, ano lang, wag nyong pansinin, be the bigger person. Putang ina, walang bigger person dito. Kinidnap na si PRRD, bigger person. Alam ko na bigger person sila kasi nga mga butod yun eh. Putang. Pero ang alam sa mo akin na, is block ano, talaga ako ng mga, ba't kayo nag-away-away? Dapat toxic na kayo, block kayo sa akin. Putang ina nyo. Kinidnap na si PRRD, ganyan kayo magbait-baitan. na meron na si Maharlika sa mga OFW, ganyan pa, magbait-baitan pa kayo. Baitan, walang bait-baitan, masama, mabait. Sinira na lahat ni Maharlika, lahat ng taong tumutulong para i-continue yung legacy ni Tatay Digong. For example, yung sila Crisette sa Balay Dangupan, sa House of Hope na mga advocacies nila. Baitan. Tapos dapat mag-be the bigger person. Tanungin ko kayo. Anong ambag? Iyo, sabi ni Maharlika, sabi daw ni Spokes na di kayo ka-level ni Maharlika. Totoo yun kasi. Yeah, so that's why, kaya nga ako, I am withdrawing my support to Hindi talaga kami ka-level ni Maharlika kasi ako may pinag-aralan, hindi ako pokpok. Oo, hindi kami ka-level. Ano pakialam ko ba? Humbalina. Humbalina. Queen Roquieta Humbalina. Mas stroke ka mag-isa. Baka nakilimutan mo na marami kang medicine dyan sa fridge mo. Wala sana personalan pero baka makalimutan mo, marami kang medicine dyan sa fridge mo. Tsaka inaaway-away mo si Aldo, ba nakakalimutan mo sino nag-ayos ng buhok mo? True. Sino nagkabit? True. Ito yung sinasabi namin, guys. Kaya namin makipagbardagulan talaga, bastusan. Lalong-lalo na pag kami yung inunahang bastusin Kaya talaga namin. And don't dare, Maharlika, to blackmail Grace Ibuna. Diyos ko. Huwag si Tita Grace, tanga. Oo. Hindi, ang sa akin lang naman, if confident ka, Maharlika, na may proof ka talaga sa pinagsasabi mo, ilabas mo! Anong hintay mo? Negotiation na, hey, bigyan mo kami ng 2 million, hindi ko ilalabas itong Gawain scammer, galawang scammer. Galawang scammer yan. May ganito ako mga document, may ganito ako, pero hindi ko ito ilalabas kasi ganito. Maharlika, putang ina, ilabas mo. Scammer ka kasi. If you're confident with your evidence, ilabas mo. Bakit hindi mo kanyang ilabas? Kasi gawa-gawa mo yan. Kasi nga, kailangan mo pang mamera. Ang gusto mong gawin is, ganito ang deal natin ha. Bigyan mo ako ng kahit 3 million lang, hindi ko ilalabas ito. Diba? Ganyan ang ginagawa mo, Maharlika. Kung confident ka, ilabas mo, magkita kayo sa abogado, attorney, at kung saan Correct. man. Kasi confident ka. Kasi gusto mo lang naman talagang mamera. Umamin ka na, humihingi ka ng pera kay Amy Marcos, di ka binigyan. Oh my God! Oh my God, Maharlika, actually nakausap namin. Nakausap namin. Correct. Maharlika, kaya wala kang maitago sa amin. Collector ka din, Kaya Day. mangga ka ng mangga. Kasi Kaya hindi mangga ka ng pinagbigyan. mangga, hindi ka pinagbigyan. Kaya pinapahid mo sa amin yung gawain mo na kami yung mangga, kami yung namera. Kausapin mo si Amy Marcos. Confront her. Baka sabihan niya, yes, Maharlika, nanghingi ka ng pera sa akin. Sige nga, I dare you, confront Senator Amy Marcos. Sabihin mo. Correct. Hoy, Amy, hindi ako nanghingi ng pera sa'yo. Bilis na. Sabihin mo siya. Baka mailabas. 21, you gotta ring the alarm. Ilabas mo yan, Maharlika. Di ba matapang ka? Di ba magaling ka? Di ba nahirapan ka sa mga cases against Amy? you? Hoy, Amy, anong Oo. sinasabi nitong mga kampon mo? Di ba sinasabi mo kampon kami? Oo. Di ba, Amy Marcos? Di ba, Maharlika? Di ba sabi mo pa nahirapan ka sa mga cases mo kaya nanghingi ka ng pera kay Amy Marcos? So, sino ngayon ang manggagamit? Dahil hindi ka pinagbigyan, inaway mo si Amy Marcos. Oo. Dahil hindi ka pinagbigyan ni Lisa. Inaraw-araw mo si Amy Marcos. Pagkatapos mangga everyday ka, double agent ka ng double agent. Dahil hindi ka pinagbigyan ni Lisa Marcos, yung yung favor na inask mo for sa OFW, inaway mo si Lisa Marcos, trinaydor mo siya, kaya naging DDS ka kuno ngayon. Di ba, Maharlika, yan ang katotohanan?
True. Yak, naging DDS lang pala dahil hindi pinagbigyan ng kabila. Yes! So ikaw, Attorney Harry, ikaw humbalina dyan, ganito yon. Pag wala ng benefit makukuha si Maharlika sa'yo, Goodbye. ikaw na naman ang titirahin yan. And that's for sure. Pareho yan sila ng ugali ni Jam Magno. Bahala ka dyan. Attorney ka Oo. ba? Hindi mo naisip yan? Mm-mm. My God. Ayun. So, yun lang. Yun lang. Ang dami mong na-extort na pera, hindi mo pa ayos bagang mo. That's super true. Nakita mo yan, ngipin ko? That's My 30K God. per tooth. Thank Afford you, ko, no? Dr. Roy Chavez. Ang ganda ng mga ngipin namin. Correct. Ikaw. Di ba? That's 30K per tooth, Maharlika. Kaya mo yon? Hindi ako na-extort ng Parang gumagana na pera. yung treadmill ko, no? Parang gumagana na yung treadmill. Correct. Magpapa-inject ba yan ngayon? Magpapa-inject ba yan ngayon ng Slim and Fit si Joey? Ikaw, Sige Maharlika. nga, tinatakot mo si Tita Gracie Buna. Dali! Parang Go! pag bumalik yung surfer. Body. Gaga siya. Uy! Di Kaya mo ba? yan dahil... Naku. For sure, tayo na naman ang pag-uusapan ng mga putang ina. Wala akong pakialam. Sino yan? Sino panlaban nyo sa amin? Ha? Ah! Hello! Hi, sorry. Ay, oo. Nakilala ko to siya sa XCLV. Tama. Nag-live sa Mega Away sa naman si Maharlika. Ay, putang ina, manggod to. Oo. Grabe ka kaano mo ba? Oo. Si Harry Roque ba nga, nagkaog humba na high blood. Nangawig supporter. So, kilala niyo ba si hindi papakilala ko sa inyo pagka nagkita-kita tayo sa Manila. Si Chris, yung basta follower ko yun na. Si Chris. Oo, tapos grabe sobrang addict mag-workout. So, kapag mag-workout siya, magsisend siya. Ito Oh na yung my ginawa God. ko today. So, ikaw makukonsent siya kasi hindi ka nag-workout. Sige na, Joey, mag-send lang ako. huwag ka daw magsalita, baka mawala yung anesthesia. Magpa-retouch ka muna. Ken, sino nandyan na staff? Sige ngayon. Kaya hindi kami takot kasi ang totoong Ma'am, DDS talaga. Saan? Marunong. Yung mga, lilipat na lang ako ganun. Shh! Ay! Ate Annalyn! Pag ano na daw, magsugod na daw. Magbaba dito na, papasok na siya. Sige, we're about to end the live na. So guys, thank you so much sa mga No, nagsisend ng takeaways. stars. Ito yung key takeaway ko today. Okay? Huwag maniwala sa budolistang Maharlika na yan dahil loyalista yan, budol din yan. Okay? So marami talaga kaming alam na hindi lang namin dinidivulge online kasi nga hindi namin yung ugali ni Maharlika na halos na lang kahit personal issue, pinapublicize niya. Putang ina kasi yan siya. And ito yung key takeaway ko. Maharlika, you need an orgasm. Because alam ko na baka hindi... Feeling ko hindi ka na na-chok-chak. Wala na umiiyot sa'yo dyan. Kasi nga ang tsaka mo na baka... Baho na yung bilat mo. Putang ina ka. Again ha, you need a good orgasm. Kasi pag may orgasm ka, ano yan parang catharsis yan. Parang diba, ganyan-ganyan. May asawa ba siya? Luluwag yung mga Oo. nerves mo. May asawa ba siya? Congrats kung meron. Ha, may asawa siya? Ewan ko. OMG, anong nakain? Charas. Makiusap tayo doon sa jowa niya. Please, pakikana naman po ito ng Oh, maganda-ganda. sa asawa ni Maharlika dyan, Pakikana po si Maharlika. pwede ng kantutin nyo din maganda-ganda. yan siyang putang inang yan. Saka yung sapatos mo, palitan mo, ha? Huwag kang magbakya, day. Bakit ka nagbabakya? Ano to, buwan ng wika? Anyway, take away ko naman, no? A real DDS knows how to think. Correct. Simple, yun lang. Sa'yo, Miss Joey. Ang ganda ko. Correct. Hindi. Ang tawag dito. Yung sign natin. Ano ba? Ay, ano yun? Ano yun? Ano yung sa 420? Ay, ganito. 420. Oo. Ay, yung 420. Diyos ko po. Nakakaloka tong mga to. Okay, sa mga viewers namin dyan, maraming salamat po. Alam ko talaga toxic yung itong ginawa namin, pero baka bukas, isa na naman, or maybe tonight. It's all Pero, Tsaka pag naiinip kayo, kasi kompleto eh. May dance Oo, number. correct. May diba? pakanta-kanta. Diba? Again, yes, totoo yung sinasabi ko, kailangan ni Maharlika ng orgasm kasi wala siyang happiness. Sa nakikita namin, parang miserable yung life niya ba, halos hate na lang yung nasa loob ng puso niya. Wala bang nagmamahal sa kanya? Wala bang kahit isang tao nagsasabi na, hey, we care for you, don't do this, parang ganyan. Feeling ko wala. Wala kasi yung mga nasa circle Oo. niya, pare-pareha silang manggagamit, Oo. pareha silang mukhang pera, pareha silang solicitor general, pareha silang Ay, oo, manggagancho. yun. O, diba, kami fresh lang, happy lang, diba, Pao? Ganyan lang dapat ang life. Maharlika, live life to the fullest.
Huwag maging extortionist. At the end of the day, Maharlika, we have us. Family kami. Kayo. Wala. Kasi namimera lang kayo. We cannot even see each other. Correct. Ay, sandali pa. Ito pa. Before natin i-end, may 1 minute pa naman. Okay? May 1 minute pa naman. Sino yung nagre-request ng urgent face-to-face meeting na hindi pinansin? Akala nyo hindi namin nakakausap yung mga politiko na sinachat ninyo, sinisenda ninyo ng letter? Urgent, ano yun? Urgent meeting, urgent face-to-face meeting, di ba? Puta ina, tapos hindi pinansin dahil nung chinek kung anong laman ng content paninira sa mga supporters. Kaya bye na lang kayo. Yun lang naman. Maraming salamat. Hindi bumaba sa 1,000 yung viewers ko ngayon. Thank you so much guys. I love you all and God bless you all.